Alright, magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung update kay Digong via Nicholas Kaufman, ang kanyang legal counsel, ang kanyang attorney na napakalaki ng sahod nito. Bawat buwan daw ay tumatanggap to ng 140 million pesos ang attorney na ito. Kaya palagay ko ay kinakamuti na si Digong tsaka si BP Sara, parang ginagatasan na, di ba? Kasi 140 million lalong pinapatagal nila ang ang kaso ni Digong. Ang yumaman dito ay itong attorney Nicholas Kaufman. Bakit naman kasi kinuha ito ni BP Sara? Napakawalang utak naman. Si Kaufman ay isang dating judge ng ICC. Ibig sabihin, ang puso ni Kaufman ay para sa ICC yan. Yan dapat ang tiningnan. Kaya si Kaufman ay ginaganon-ganon lang Parang magsalita siya ng napakaganda para kay Digong. And then pinapaasa niya ang mga DDS. Di ba mga DDS? O shout out sa mga DDS dyan. Pinapaasa kayo ni Kaufman. Napakaraming nagsabi niyan kahit tingnan nyo dito sa comment ng balitang ito. Ay nako. Talagang dinadrama lang ni Kaufman. Pag ganun-ganun lang aatake siya konti, and then aatras siya konti. Pero ang totoo niyan, 2 beses na natalo yung kanyang apila, di ba? Yung kanyang apila 2 beses na binasura ng ICC. Kaya sino bang yumaman dito? Nako. Sana ay namigay din ng hati si Kaufman sa ICC, no? Kasi kung wala ang ICC, walang kaso, hindi siya maging milyonaryo 140 million pesos bawat buwan, napakalaking pera. Saan ba kumuha si BP Sara ng ganyan? Ay nako. Kaya nga lumabas ang di ba? Lumabas yung bagman ni Sara na Madriaga. Lumabas. Kasi mali-malita din pala yung delivery. Ay nako. Ay nako, grabe. Walang sa kabilang dako ay ganun din, mali-malita. Sa dako paroon ay mali-malita din. Kay BP Sara, mali-malita din. Talagang mauubos ang pera ng Pilipinas. Ito pa, ang isa, ang Senado at saka Kongreso nagdidebate, hindi tungkol sa giyera. Ang dapat pag-usapan ngayon, giyera na China versus Philippines na Ang pinag-usapan nila palagi, ayun pa rin, yung dating issue na DDS, loyalista, PBBM, kontra Digong. Yung ganun pa rin dapat para sa Pilipinas ay ang self-defense ng Pilipinas ang pag-usapan. Paano tayo makapagdepensa? Na katulad ng Japan, di ba? Merong Japanese Defense Forces. Dapat merong ganun tayo. Philippines Defense Forces para hindi naman matakot yung China. Pang-depensa lang, hindi opensa. Mga kababayan, di ba? Okay, kaya ito, pakinggan natin ngayon ang update kay Digong. Matutuwa dito ang mga DDS kasi pangiti-ngiti lang si Kaufman dito Ito ang video, atin panoorin. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. I believe here in The Hague. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. I believe he had a visit earlier from the Vice President herself. Attorney Nick, there's a lot of detractors, especially for you as the lead counsel of the former president, saying that you failed big time with the decision of the appeals chamber. I know you already made a statement about that. Do you want to respond to these detractors of yours? Ito mga kababayan. Ang ibig sabihin nitong Inglesero nga ay failed daw. Sabi ng nag-interview na Attorney Kaufman, you are failed big time. Failed daw Kaya nga pumalpak big time si Kaufman 2 beses na, di ba? 2 beses na siyang pumalpak. Kaya ito sinupalpal ng ating reporter na nag-interview
failed big time daw. Ito, ano kayang rason ni Kopman dito? Bakit siya failed sa yung unang apila niya, pangalawang apila niya, di ba? Failed eh. Lalo na sa pangatlo. Ay talagang failed yan. Kasi drama-drama lang yan eh. Yung na to, pangiti-ngiti na lang eh. Kaya napakakalmado lang ni Kopman eh. Pag ganun-ganun lang, di ba? Ngiti-ngiti. And then, magaganda ang sinasabi. Kasi, isang buwan lang, another month, di ba? Susunod na buwan, 140 million na naman. Kaya sino pang hindi pangiti-ngiti diyan? Bakit naman bigyan mo ng stress yung mukha mo? Kaya ito si Kopman, oh, parang nahawaan na rin to ng Filipino style eh. Ito, pakinggan natin. I failed big time. I think that's a bit of an exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. It would have been a great event. And then the Assembly of State Parties, this wonderful conference that took place last week in The Hague, would have been left without anything to show for the achievements of the court over the last year. Yes, it was a long shot. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. Ayan, so meron na naman siyang paasa-asa na naman. In the long run daw, ay makakauwi na daw si Digong back home in the Philippines. Yun yung sabi niya. Kaya laging pinapaasa niya si Digong, si BP Sara, si Paulo, sino ba yung mga anak at apo ni Digong. Pinapaasa nito eh. Ay nako. Kopman versus ilang judges ba yun sa ICC? Eh talagang majority decision ay sa ICC, hindi kay Kopman. Dipinsa lang siya eh. Ang may hawak talaga kay Digong para sa future ni Digong, para sa kung ano mang mangyayari kay Digong, ang talagang mag-judge niyan ang ICC. Ang magawa lamang ng Defense Council ay mag-apila. Ibig sabihin magmakaawa lang. Makaawa lang ang gagawin sana, makaawa lang. Wag na yung sisigaw-sigaw kasi yung mga supporters ni Digong sa labas eh, ng ICC sa facility. Sisigaw-sigaw, magrarally-rally pa sila. Kaya kapag narinig ng ICC yan, masakit sa tainga yan. Masakit sa tainga, kaya dapat relax lang sila ang mga supporters dyan sa The Hague. Relax lang, cool as ice. Katulad kay Kopman, cool lang siya kasi 140 million a month nga ang darating sa kanya. Pa-smile lang eh. Tapos gagawa ng apila daw, siyempre. Walang mangyayari sa apila na yan. Dahil na ang ICC ay nandyan para ikulong si Digong. Kaya nga si Digong ay inaresto eh, para ikulong. Itong pinakita ngayon na kunwari merong Defense Council si Digong, ay parang sarswela na lamang yan, mga kababayan, mga DDS. Ito'y dinadrama-drama na lang, pero ang totoo niyan, gusto talaga ng ICC na ikulong si Digong. Dahil nga matagal na nila itong hinahabol at maraming masakit na salita na sinasabi si Digong noon. Noong presidente pa siya tungkol sa mga ICC, biruin nyo, sipain daw niya. Eh hindi naman joker yung mga ICC. Sisipain daw niya ang mga taga-ICC pag pumunta ng Pilipinas. Yun pa lamang ha. Tapos tinanggal niya ang membership ng Pilipinas noong 2019, di ba? Kaya ang kaso ni Digong ay yung 2016 to 2018 lang. 2019 and so on, walang kaso doon si Digong kasi hindi na nga tayo membro ng ICC. Kaya ang jurisdiction ng ICC, klaruhin lang natin sa hindi nakaklaro, ay yung taon lamang na 2016, 17 at 18, 3 taon. Kaya kukunti lamang yung mga ebidensya doon sa ICC. Sabi nga ni BP Sara, kukunti lang naman yan, bakit 70 lang yan ka namatay daw. 70 lang yung tinukhang daw sa sa record ng ICC. Siyempre hindi isinama yung mga natukhang sa 2019 hanggang 2021. Kaya yun ang nangyari. Yun ang klaro. 2016, 2018,
tayo yung membro ng ICC, under jurisdiction. Kung anong nangyayari doon, merong jurisdiction ang ICC. After 2018, 2019 na, hindi na tayo membro, of course, wala na ngang jurisdiction. Klaro yan. Walang jurisdiction sa 2019 na pangyayari. Pero 2016, 2018 ay meron. Yan ang klaro. Ito namang mga attorney kasi ni kung anong pinagsasabi, wala daw jurisdiction ang ang ICC, kidnapping daw. Ay nako. Kasi magbulag-bulagan kasi. At magbingi-bingihan. Dapat makinig, manood, tumingin. Hindi yung kung anong narinig na kidnapping daw, kinidnap daw. Ganun talaga International Police Interpol, kahit anumang bansa ay kayang pasukin yan. Kasi International Police yan Sila yung manghuli ng mga kriminal all over the world, kahit saang bansa pa yan, mga kababayan. Okay, so anong masasabi nyo dito sa paasa-asa, pinapaasa na naman ni Koopman ang mga DDS? Kaya tuloy ang mga DDS ay naano na yung pag-iisip nila Kasi pati itong si Koopman pinapaasa. Alam naman natin na ang ICC ay they stand firm sa kanilang judgment, which is crime against humanity. Ano bang dapat i-judge diyan? Di ba? So antayin na lang natin ang resulta niyan. Baka 3 months from now or 2 months from now ay matuloy na yung trial ni Digong sa ICC. Alright, ako'y magpaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at huwag niyong kalimutan i-suportahan yung ating channel na The Art Lover Millennials. Kasi nga, doon ako nag-upload kasi monetize pa yun. Pero itong ating Golden Boy ay hindi to monetize. Ako'y nag-upload lamang dito dahil narito yung maraming followers ng aking channel. Maraming salamat sa lahat na nagsuporta. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. I'll see you in our next upload.